Lulutuin ko ngayong araw na to. Ay, sigarilyas. Ang dami, no? Worth ano to? Worth 50 pesos. Pina-reserve ko kay Kuya Tanteng kasi may tanim siya ng sigarilyas. Sabi ko, dalahan niya ako ng sigarilyas kasi igagata ko nga. Ang dami. Oh, worth 50 pesos. Yan. Ang maganda kasi dito, talagang fresh. Kakapitas lang ni Kuya Tanteng. At saka yung yung mura pa talaga. Hindi ba ang dami, no? Worth 50 pesos lang yan. Dami-dami. Tapos ang gagawin ko dyan, ang ihahalo ko lang dyan, nagpabili na ako kay Labi ng ng gata ng nyug. 2 piraso, bali 40 pesos. Isang piraso na nyug, 20 pesos. Tapos, libre na libre na ang piga. Pinapiga niya na doon sa suki niya. 2 nyug. O, 40 pesos naman. Yan. Ito yung pangalawang pinagpigaan na nyug. Tapos, ito yung malapot at kokonte. Ito yung kakanggata. Yan. Ayan yung lulutuin natin ngayon. Tapos, lalagyan ko lang yan ng meron akong natira sa freezer na yung pork skin. Ito yung lalagay ko dyan, pork skin. Tapos, lalagyan ko lang ng alamang, bawang sibuyas. Igigisa natin sa bawang sibuyas sa may luya. Siyempre, lalagyan natin ng luya. Bisa na natin himayin. Bago ko hiwain, tatanggalin muna natin yung mga dulo. Gagawin ko dyan, tanggalin ko lang muna itong mga dulo, tapos mamaya hugasan natin at saka ako hihiwain ng manipis. Ganun yung gawa natin dyan. Alam mo, pag nagtanim ka nitong ng puno ng sigarilyas, yearly meron ka nang aanihin. Ganto kaganda yung magkaroon ng tanim ng sigarilyas. Kasi dati doon sa dati naming bahay, meron akong tanim ng sigarilyas, yung bataw. Ito yung mga klase ng mga tanim na taon-taon tutubo. Tapos, parang pag namatay siya, hayaan mo lang. Tapos, pagpatak ng tag-ulan, mag-uumpisa na namang tumubo yan. Tapos, mamumulaklak, mamumunga. Ganon. Tapos, pag natapos na yung season niya, mamamatay ulit. Then, wait ka for the next season. Natutubo siya ulit, tapos mamumulaklak, mamumunga. Kasi vine. Ito yung gumagapang, kaya kailangan pag magtatanim ka nito, mas maganda itanim mo to sa sa mga mababang puno. Kasi yung mga tanim ko ng sigarilyas noon, nakatanim sa sa puno na mangga, yung mababang puno na mangga. Yung naaabot mo lang, ganon. O kaya, mas maganda kung meron kang balag. Yung balag, lalagyan mo ng kung may tatanim yung sigarilyas mo sa balag, mas madali siyang maaabot. Ganda kasi malutong, tsaka bata pa talaga. Kasi yung ibang nabibili sa market, yung magulang na. Mga matitigas na. Tapos, minsan na makukuha mo na lang yung yung buto. Pag matigas na kasi ginagawa ko nung kinukuha ko yung buto. Yung isinasama ko sa niluluto ko yung buto. Pero kasi itong ganda ang lutong niya pa, tapos bata pa, 'di ba? Grabe yung worth 50 pesos Hindi mo to mabibili ng ng 50 pesos sa labas. Mahal na to sa sa palengke. Kahit sa kariton, mahal na to yung ganto karami. Kaya sulit na. Galing kasi to kay Kuya Tanteng. Kasi meron siyang garden. Nagbebenta siya ng mga talbos ng kamote, sa sari-sari. Ganto rin yung dati, yung mga tanim ko dati, sa kanya nanggagaling yung mga binhi ko Siya yung nagbibigay. Kasi malaki yung backyard ko noon, doon sa dati namin tinitirahan. Unlike dito sa bahay namin dito ngayon, hindi na. Kasi puro puro semento na yung makikita mo dito. Wala nang halos lupa, lahat semento na. Kaya yung mga tanim ko nando sa sa second floor, nakalagay na sa mga pot. Yung mga binibenta kong mga herbs and herbal ko,
Nakalagay lang sa mga multi-cup. Kasi nga, wala naman akong wala akong space na malaki na pwedeng pagtaniman. Yung ibang ginagawa dito, inahati pa sa gitna. Ako hindi na. Pag malalaki, tulad nito kasi, malaki, iba hinahati. Binibiyak sa gitna ng ganyan yan. Ganyan. 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 Pero ako hindi na. Sinample ko lang. Alam mo, ito lang ang ito ang isa sa kaibahan ng talaga, malalaman mong fresh. Tignan mo pag hinati mo napakalutong. Tsaka iba talaga ang lasa ng bagong pitas na gulay. Manamis-namis. Obserbado ko yan sa tagal kong nagtatanim din ng gulay noon. Syempre, freshly picked, sabi niya. Pag talagang niluto mo kaagad yung pinitas mo, yun yung pinakamasarap kasi mas matamis. Manamis-namis yung lasa ng gulay. Kasi lang natin maigi. Lagay ko tong taba. Yung skin pork, lagay natin. Hayaan ko lang yun magmantika. Pero lalagyan ko na ng lagyan na natin ng papalasa para may lasa yung skin pork natin. Lagyan natin ng salt. Hayaan natin pusang mantika. Mamaya magmamantika na yan. Takpan lang natin. Ingat sa talsik. Ay! Ito tumatalsik. Ouch, ouch, ouch. Ingat mo. Sakit yung talsik nito. Huwag din niya, pag nanay ka. Sanay-sanay ka na sa mga talsik-talsik, kahit masakit. Yan. Na to. Sunod na natin, gisa na natin. Lagyan na natin ng bawang. Pag naamoy-amoy mo na yung bawang, lagyan na natin yung sibuyas. Lalagyan na rin natin itong ginger. Isa lang natin. Hindi na tayo gumamit ng mantika. Yung mantika mismo nung pork skin. Kasi diba may taba-taba yan. O yun na lang yung magsisilbing mantika. Pinagmantika na lang natin. Kaya lang natin mag-isa ng gusto para lumabas yung yung lasa ng onion, yung garlic, pati ng ginger, para lumabas yung lasa. Maamoy mo naman yan. Okay na to, ready na. Bango. Tapos lagyan na natin tong alamang. Ay, hindi. Swerte pala ko. Ito, bitis. Dali. Lutuin lang natin yung alamang. Tapos lalagyan ko ng MSG. Kaya lang natin maluto maigi. Luto na yung ating alamang. Gagawin ko naman dito, babawasan ko kasi masyadong madami. Bawasan natin. Mas mainam na mas matabang kasi pag matabang ma-adjust mo. Mas madaling i-adjust kasi kesa sa sobrang alat. Okay na yan. Mamaya na lang natin dagdagan pag tinikman na natin kung kailangan ba dagdagan. Ito yung sigarilyas.
Wow. At meron isang nakalusot. Nakalusot yung isa. Lagyan na natin yung dyan. Ang dami, no? Tapos, lagyan natin yung pangalawang pinagpigaan ng nyug. Pinakaunang sabaw niya. Muna natin. Laki ng takip ko eh, oh. Lagpas-lagpas eh. Pag kumulo na ng konti, saka na natin hahaluin. Ayan. Hanggang sa, antayin na lang natin hanggang sa maluto. Tapos maubos yung pinakaunang sabaw na nilagay natin. Natin. Lagyan ko na ng sili. Lagyan na natin yung kakanggata. Ang dami, no? Hindi ko na yan tatakpan. Ilalapot lang natin ng konti. Huwag lang natin surugin kasi pag nasunog yung ilalim, para na siyang lasang latik, lasang basta maano yung sunog eh. Kaya maganda yung ganito lang. O kaya marami-rami yung sabaw kasi depende yun sa kung anong gusto ng mga bata. Depende yun sa kanila kung ano yung request nila. Yan na. Okay na yan. Ready na yung ating ginataang sigarilyas.